Welcome to another episode of the Fantasy Basketball PH podcast. Enjoy the show. Fantasy Basketball PH. Put your money where your mouth is. Ibang talakayan kaya tara halika. Fantasy Basketball PH. Fantasy Basketball PH. Ang numero unong basketball patasya ng Pinas. Fantasy Basketball PH. Dito mapag-uusapan mga ballers na ligas. Fantasy Basketball PH. Put your money where your mouth is. Iba't ibang talakayan kaya tara halika. Fantasy Basketball PH ang bida. Ang pahina na ito'y magsisilbing daungan sa mga hilig na ang basketball ay mapag-usapan. Kasama si Papi Roy, madami kang matututunan gaya ng strategy, analysis sa kaganapan. Pag-uusapan ang DFS, roto head to head, buy low, sell high, add, draft and trade, magic puno at iba pang transaction sa laro. Lahat dito'y tatalakayin kayo, wag na lumayo. Bida dito yung mga player na magaling kumamada, mala Nikola Jokic at Victor Wembanyama. Yung mga hustle na player like Russell and Dillon at iba pa ay dito natin pwedeng makusyon. Let's talk about NPBL, UAAP and PBA together with NCAA and NBA. At sa lahat ng mga nangungopya ka ng literal, sa aking mga content di rin kayo magtatagal. Yo, kamusta mga paps? Welcome to the Fantasy Basketball PH podcast, your Filipino brand of fantasy basketball. At of course, this is your host, NBA Fantasy Papi, Papi Roy in the house. Tayo ang numero unong fantasy basketball podcast ng Pinas. Sobrang dami ng games ngayon. Feeling ko ang dami nangyari, pero bago ang lahat, keep safe mga papis and mga mamis dyan. Ingat kayo dun sa mga lugar-lugar nyo dyan. Medyo malakas yung bagyo na nasa Pilipinas ngayon. Doon sa mga nahihirapan sa signal saka sa data sa mga lugar. Family first, syempre. Unfortunately, kung mamimiss out niyo yung mga ads and drops, unahin muna na natin yung ating mga pamilya at mga sarili habang bumabagyo, okay? Ayan, sige, umpisahan na natin to. Goal ko lagi na 30 minutes sana. Goal ko din na 6 p.m. Kaso mukhang hindi natin marireach yung 6 p.m., no? Medyo late ako nakapag-record. I-try na lang natin i-goal yung 30 minutes. Kasi baka pag try natin, medyo challenging tong ano tong day na to kasi ang daming games eh. Baka masyadong dragging or boring pag lumagpas ng 30 minutes. Okay. First game natin for today, Indiana Pacers versus the Detroit Pistons. Panalo ang Indiana 115-109. Ano ba yung mga gagawin nating guide pala mga paps. Yung pinost natin kanina na pre-game notes, no? So, gagawin nating guide yon dito sa ating post-game na discussion. Again, this is our daily grind series. Hopefully, dire-diretso to. Second day of the season. Wala pa tayong mintes. Going back, Indiana versus Detroit. Big game para kay Cade Cunningham. Medyo napanood ko to eh. So bago ako matulog, na naka-half time ata ako or hanggang third quarter ako ng most of the games. Palipat-lipat. Nakakalito eh, no? Pag, pag sobrang daming games saka sobrang daming liga na sinusubaybayan mo. So, dun sa stat sheet, kapag chinek nyo yung sa Detroit Pistons, distribution ng minutes heavy dun sa starters. Ang pinaka notable dyan is si Tim Hardaway nag-start 28 minutes. Pero feeling ko ano to it's going to be a streaming for threes type of value para kay Tim Hardaway sa kay Malik Beasley. Kung sinong mainit, basta lumalabas, kailangan laging may shooter sa loob. So that's how I see it. Of course, Cade Cunningham, mukhang ito na yung season na mag-all-star. Itong si Cade Cunningham, that's the path. Isa sa mga breakout players natin to this year. Almost every year, nagiging breakout candidate siya, no? Feeling ko lang this year, mas okay yung combination ng players around him. Another notable player is Tobias Harris. Hindi kagandahan yung performance, 6 out of 13. Tapos 1 out of 6 lang sa 3. 13 points, 2 rebounds, 1 assist at 1 block. Pero siya yung pinakamataas ang minutes. Actually, si Cade, silang dalawa. So, that's encouraging. Kalma lang muna doon sa mga Tobias Harris na owners dyan. Jalen Duren, explosive night for Jalen Duren.
Double-double, 13 and 13 with 4 assists. Obviously, wala masyadong defensive stats. Alam naman natin kay Jalen Duren yan. Pero hopefully, ma-improve niya yan. Wala ding attempts sa tres, pero good free throws. So usually, yan yung pagpipilian ng mga uh, early rounders na big man kapag gusto mo na medyo efficient yung percentage mo sa free throw. Yung sinusubaybayan ko dito, Jaden Ivey, 30 minutes, 17 points, 5 rebounds, 4 assists, 1 steal. Wala siyang nahulog sa tres. Hindi naman din siya known to be a shooter, pero it's something that can actually boost his value. Para sa late round, ito yung mga source of points mo eh. Si Jaden Ivey, mamaya pag-uusapan natin si Kiante. So, yun yung mga source of points. Malikbong siguro for tomorrow. So, ayan. So, essentially, ito lang naman yung sa stat sheet na makikita mo. So, sa notes natin, sinubaybayan natin yung minutes ni Beefs 2 sa ni Ron Holland dahil wala si Osar Thompson. So, dahil wala si Osar Thompson, lumalabas, I would assume na si Tim Hardaway yung kumuha nung position na yon. Or maybe it's Jaden Ivey. Baka in-expect niya na si Jaden Ivey off the bench. Either way, so monitor natin yan. Pero habang wala si Osar, I think ito yung magiging steady lineup nila. Si Ron Holland got 15 minutes and Isaiah Stewart got 16 minutes. So, um, wala. Deep leaguers lang. Mga upside picks lang, streams lang. I don't think wala ditong sobrang add, wala ding sobrang drop doon sa mga players ng Detroit. On the other hand, sa Indiana Pacers, ang tinake note natin kanina is yung rotation minutes saka role ni Aaron Nesmith, si Andrew Nembhard, saka si Ben Mathurin. So, dito si Andrew Nembhard, 34 big minutes, 8, 2, 7, and 1. Ang medyo concerning dito, single digit field goals lang eh. Pero it was against the Detroit Pistons. Medyo, hindi naman basta nila naiwanan Detroit. Actually, sumabay ang Detroit dito eh. Uh, Siguro this is what Andrew Nember can provide every regular season. Iba kasi pag playoffs na eh. But good thing may 7 assists siya. So solid yun. So dahil may 7 assists siya, si Tyrese Haliburton 4 assists lang. Pero ang solid kay Tyrese Haliburton, 3 steals and 2 blocks, di ba? Sobrang efficient din pagdating sa free throws. Kaso dalawa lang yung na-attempt niya na free throws. Ito yung concerning talaga kay Tyrese Haliburton, inconsistent na shooting, 1 out of 9 dito si Tyrese Haliburton, kaya medyo mababa yung scoring niya, 15 points lang eh. So imagine kung nahulog yung ibang mga tres doon. So ang gumawa dito si Pascal Siakam, I think despite na medyo tumatanda na siya at ewan ko, nung pinipili ko to sa mga mock draft, especially sa mga records namin sa episodes pala namin with the international. Ewan ko kung bakit sila low kay Siakam. Feeling ko kasi after third round, nagkakaubusan na ng scoring option na sobrang sure. So, Spicy P, isa doon sa mga sure value there. Almost triple-double, 19 points, 8 rebounds, 9 assists, 2 steals. Meron siyang isang tres. So, solid, solid para kay Spicy P. Ang hindi ko masyado ibibilhin dito, medyo fluky for me, is si Miles Turner. 20 points, 9 rebounds, 4 assists, and then 4 blocks. I think malaking bagay na na-injury si James Wiseman. Not saying na si James Wiseman ay malaki impact. It's just because of the rotation. Kasi wala si James Wiseman, wala din sa Isaiah Jackson. So you have to consider that. So yung 36 big minutes ni Miles Turner and then itong production na to could be, I think, influenced by those players not playing for today. TJ McConnell, may steals, may assists, 15 minutes, fine. Benedict Maturin, siya yung nanalo dun sa labanan nila ni Nesmith just because foul trouble to si Nesmith eh. 4 fouls dito si Nesmith, 18 minutes lang, tapos 27 minutes si Ben Maturin. At feeling ko nung down the stretch, doon siya naghabol na scoring eh, 19.6 rebounds and 1 assist. For me, well, depende dun sa kailangan nyo kay Nesmith. If you need yung defensive stats si Nesmith, that's fine. Kasi kailangan din talaga ng mga fantasy team ng mga katulad ni Nesmith. Pero borderline 12 teamers pa rin sa akin, yung dalawa na to. 14 and pababa, fine. Okay naman, rosterable naman sila. Next game natin, pinag-uusapan ng lahat. The hype is real para kay Dyson Daniels, no? So Atlanta Hawks versus Brooklyn Nets, panalo ang Atlanta Hawks 120-116. Um,
Dyson Daniels, 34 minutes, 15 points, 5 rebounds, 5 big steals at 1 block. Tapos dalawang tres din siya. Sobrang active ni Dyson Daniels, no. Nag-tweet nga ako, sabi ko para siyang si Sven, the Rogue Knight, na naka Mask of Madness. So, sobrang liks eh. So solid, I think the hype is real, and yeah, if he needs to be rostered more, mababa yung ownership ni Dyson Daniels sa Yahoo. So dapat tumaas na 'yan. Rosterable ba siya sa 12 team? I think so. Valuable yung spurt of defensive stats eh. So may mga games na malamang mababa to. Hindi naman consistent na 5 steals to eh. Pero yun nga, dahil may kakayahan siya to get a lot of steals in one sitting. Then in accumulation, roto man yan or head to head, solid pa rin na player to si Daniels. Sinubaybayan natin dun sa post natin ng pre-game notes is yung paano ba yung dynamics nila ni DeAndre Hunter sa nilang dalawa. So okay naman, they meshed well. DeAndre Hunter just getting 25 minutes. So siya yung parang sina, hina, masyadong malalim yung hinahalilihan eh. No? Meron ba mga taga Quezon dyan? Taga Quezon kasi ako eh. Quezon, Batangas. Medyo malalim yung, yung vocabulary ko. So, hinahalilihan. Pero technically, yung nagsasubstitute or yung kapalitan niya is ni DeAndre Hunter is Bogdan Bogdanovic. And then, meron din naman kay Zachary Risache. So, yun yung rotation ni Atlanta Hawks. So, Bogdan sticks as their six man, got 27 minutes. Hindi kagandaan yung performance niya. Feeling ko babawi pa rin naman to in the upcoming games. Hindi siya masyado nakapaglaro ng preseason eh. Baka may iniinda ng konti. Saka syempre, galing pang Olympics, pagod na pagod. So feeling ko pagod siya doon sa Olympics, pagkatapos pagod siya doon sa party nila ni Jokic. So I'm still optimistic with Bogdan and DeAndre Hunter. Ito yung fluky para sa akin. Pero let's see. Let's see the dynamics nung lineup ng Atlanta. Dumikit ang Brooklyn dito ah. It just shows you not only yung kakayahan ng Brooklyn but also yung sa Atlanta na medyo they're still meshing together. Double J, one of our breakout candidates, double-double with 3 steals, 1 block. So yung solid na stat sheet talaga yung na-offer ni Jalen Johnson. Ang problema, meron siyang 6 turnovers pagkatapos wala siyang nahulog na tres. So maybe a buy low window, I don't know kung may kakagat sa inyo, pero yun, solid Jalen Johnson. Kalma lang, wag mo na kayo. Minsan kasi ina-expect talaga natin yung mga big games last season magkekere over eh. So, first game pa lang mga paps. Kalma lang tayo. Ito ang pinaka-paborito ko. I have several Okongwu stocks in most of my teams. Okongwu getting 28 minutes. Samantalang si Capela 19 minutes. So, si Capela walang foul trouble. Walang foul yan. Zero fouls. Pero si Okongwu nababad na. Finally, it's coming. 28 points, 8 rebounds, 3 blocks. Sobrang solid para kay Onyeka Okongwu. Trae Young, easily. Napakadaling buildan nito sa first round. 30 points, 12 assists. Pagkatapos, meron siyang 14 out of 16 na free throws, imba. Pero dalawa lang yung tres niya. So, solid game. Nahirapan sila ng konti sa Brooklyn. Sabi ko nga sa inyo nung nag-analyze tayo nung isang episode natin about the why I placed Washington Wizards na last team sa East. Kasi technically solid din naman yung defensive lineup ng Brooklyn. Could be. So parang gray area pa sa akin. So binigyan ko ng nudge yung Brooklyn dito. Dumikit siya sa Atlanta, no. So tingnan natin, baka naman mali din yung assessment natin kay Washington Wizards. Pero I don't know if this will last. I don't know if Brooklyn wants this to happen. As long as they lose, that's fine. Pero maganda yung performance nila kanina. So something to look at here. Cam Thomas, grabe, 36 points, 5 rebounds, 3 assists, 3 steals. Solid na stat line to. 7 out of 13 na tres, imba. Pagkatapos yun lang, 1 of 1 free throw. Pero okay pa din. And just 2 turnovers. So yun yung quality dito para kay Cam Thomas. Ben Simmons, almost a triple single para kay Ben Simmons, 6, 5, and 8. Solid last pick, flyer pick. So tingnan natin. Ang masakit lang dito kasi 5 foul siya to 6 turnovers. So hopefully mas mag-improve yan as time goes by. Deeper Leagues, DFS, binebenta ang sarili. Ang daming single digits dito. 8, 8, 1, 1, and 2. Dennis Schroeder, no? 16 attempts.
Second to Cam Thomas. So nagwalwal si Cam Thomas. Ito naman si Dennis Schroeder yung kasunod. I guess you can, of course, Dennis Schroeder mas advantage yan kasa kay Ben Simmons kasi nga hindi natin sure si Ben Simmons. Pero I could say na si Dennis Schroeder as long as nasa Brooklyn siya could actually maintain this value na late round guard. Cab Johnson, yung upside niya hindi niya masyado na nakuha dito. 1 out of 6 lang sa tres pagkatapos 14 points lang. Medyo binakaw ni Cam Thomas kaya nga sa pre-game notes natin bakawan ni Trey Young sa ni Cam Thomas yung labanan dito eh. Nick Claxton na-eject pagkatapos inalalayan din to, may iniinda pa. Plus the race away 15 minutes lang siya. So doon sa mga high kay Nick Claxton, kalma lang. Maybe a good buy low window kung kakagat yung may-ari ng Nick Claxton, pero I'm expecting better things for Nick Claxton moving forward. Ito yung gusto kong pag-usapan dito. Noah Colauni, only 14 minutes, 7.6 rebounds, 1 steal, 1 block, pagkatapos meron siyang isang tres. So the potential is there, no? Ang problema, wala yung minutes. And it's a bad sighting given that si Nick Claxton inalalayan pa for this game. So we might end up waiting more to unleash Noah Clowney. Meron akong mga iilang stocks ng Noah Clowney. I think mga 3 4. Minsan kasi nag-aalangan din akong kunin siya or i-reach siya. Lalo na mga early season early season tuloy, early months na draft ko. Kasi nga prior to this game, meron pang Trendon Watford eh. Tapos meron pang tawag dito. Sino nga ba yung isa nilang center? Si Royce. Basta yon yung isa pang center nila. So, if that's the case, tapos parang pag bumalik na yon, so lalong mawawalan ng minutes or rotation minutes si Noah Clowney. For now. For now, no? Upside is still there. So imagine in the following months, ewan ko, may ma-injury dito, and then come trade deadline, ma-trade si Dorian Finney-Smith, si Dennis Schroeder, si Cam Johnson, hindi ko alam kung sino pa yung mate-trade sa kanila. So, I guess that's the allure or that's the upside of Noah Clowney. Pero, it's going to be challenging to hold Noah Clowney, mga paps. Ako, upside pick ko pa rin siya, lalong-lalo na favorite ko siyang i-pick kapag early round ako eh. Kunwari, nasa top 4 yung pick ko. Kasi feeling ko, kaya kong tangkihin yung upside. Pero, yan, may mga instances na gusto ko din talaga siyang i-pick dahil dun sa upside niya. You have to you have to decide kung i-hold nyo siya. Ako personally, nakadepende sa inyo yan kung i-hold nyo siya. I can see this happening more, pero there will be games na mapapawaw ka talaga sa stat line niya. So, ayun, monitor muna tayo. Deeper leagues. Kailangan natin banggitin itong player na to. In 33 minutes, Jalen Wilson scored 16 points, 4 rebounds, 1 assist. 8 of 8 siya sa free throws pagkatapos 2 out of 5 sa tres. Again, lagi ko sinasabi dun sa analysis sa Brooklyn, no? Outside of Cam Thomas, and then next na si Cam Johnson, tapos wala pa si Boyan Bogdanovic. Wala. Wala talagang shooters dito. Ang una ko nakita si Whitehead kasi wala siya dito. So it's going to be Jalen Wilson siguro. So with that said, monitor Jalen Wilson yung 33 minutes solid. I think they badly needed some shooting kaya andun siya. Checkin natin dito ang mga tumira sa tres, si DFS, si Dennis Schroeder, Cam Thomas sobrang dami. Cam Johnson 6. Tapos siguro pang 4 or pang 5 option siya. So off the bench walang shooter. So siya na siguro. Okay, next natin. Orlando versus Miami. Grabe naman yon. So minonitor natin dito sa Orlando versus Miami yung pagbabalik ni Jimmy Butler, no? So mukhang malas lang, Paps. Buy low, I could say na imposibleng mangyari ulit to. Siguro naman, no? Mababa yung odds na mangyari ulit to. I think nagkasabay pa sila ni Bam Adebayo. So, doon sa mga may-ari ng Jimmy Butler at Bam Adebayo dyan, medyo masakit-sakit yung game na to kasi it didn't work well. Tapos, it also showed. Kaya mas high ako sa Orlando for this season over Miami doon sa analysis natin ng Eastern and Western Conference. Kasi, ano na
parang OKC of the East tong Orlando, and then Miami trending downward. Masyado silang dependent kay Jimmy Butler. And then in this game, dahil hindi kagandahan yung laro ni Jimmy Butler, okay pa rin naman yung stats, pero not something that you expect from a caliber like Jimmy Butler. Ang baba pa ng free throws niya, tapos 50% pa. 1 out of 8 din yung field goal. So grabe, was a very bad game for Jimmy Butler. Bam Adebayo, hindi din nakapag-provide. Tapos 7 out of 10 free throws. Ang sakit nun. Doon sa mga umaasa ng free throw ni Bam Adebayo. Di ba? Remember what I mentioned about Bam Adebayo? I really like him. Kaya kaso hindi ko siya basta-basta nire-reach. Kasi shaky yung ano niya eh. Shaky yung, hindi naman shaky. Mali pala yung term ko. Um, ang hirap hulihin kung anong Bam Adebayo yung makukuha natin kasi he is a very good player to the point na kaya niyang i-adjust yung game niya kung anong roster ng Miami Heat. So, yun. So, may mga times na malakas siya sa blocks, shooter siya, mataas siya sa assist. So, let's see kung ano mangyayari. Minonitor ko yung 3-point attempts ni Bam Adebayo. Early game, naalala ko, tumira ng corner shot to si, si Bam Adebayo. Or may depensa pero tinirahan niya eh. So, nag-attempt siya dito ng dalawa at walang nahulog. Decent performance by Tyler Hero sa draft value niya. Parang low to pero ito yung expectation naman natin eh. Wala masyadong defensive stats tapos scoring lang talaga and couple of rebounds and assists. Terry Rozier, surprisingly, madami nagpapas dito. Ako madami ako nakukuha ng Terry Rozier kasi pag walang-wala ka na guards, ito yung aasahan mo si Terry Rozier. Medyo masakit yung 5 out of 15 na field goals pero 7 of 7 free throw solid. Hopefully, doon sa may mga Terry Rozier dyan, dapat maganda yung big mans nyo para mahatak man lang. Ang gusto ko dito is Nikola Jovic playing 24 minutes, 15-5 and a lot of ones. So solid yan. I think is a good upside pick or add. Not very shiny, alam mo yun, na maraming gagawin. Pero I think siya na yung nag-assume ng Kevin Love role eh. So he could be up for a consistent rotation minutes para sa Miami Heat this season. Jaime Jaquez Jr., handcuff call usually siya kay Jimmy Butler. Just 19 minutes dito pero nakapag-provide naman ng 13.5 rebounds and 3 assists. Usually, pinipik ko to pag kailangan ko ng additional scorer eh. So, he did uh, what he is expected to do kaso 19 minutes is too low. Ang mataas pa yung minutes si Hayward Highsmith, oh. 30 minutes tapos ang daming counting stats. Bad game for Miami. Di ko masyado i-overanalyze. Orlando Magic, big game for Paulo Banquero. 33-11, 3-1-1. Hindi yun yung reason. Solid na yun, pero ang reason talaga kaya maganda yung performance na to is 5 out of 6 sa free throw, 4 out of 8 sa tres, pagkatapos 0 turnovers. So for someone that is expecting na magkalat si Bawal o Bangkero lagi, this was a very good start of the season. Will this continue? Hopefully. In comparison to last season, mahirap sabihin na oo. Feeling ko half and half. Kasi mahirap tanggalin yung mga tendencies eh. Pero this is a good indicator. Jalen Suggs, just 12 minutes na foul trouble si Jalen Suggs eh. Pag may ininda din ata. So, that's the reason why hindi siya masyado nakakuha ng minutes dito. Pero, in just 12 minutes, 11 points, 2 rebounds, 4 assists, and 1 steal. If you can buy low on Jalen Suggs, solid na solid pa rin talaga to si Suggs. Wendell Carter Jr., isa doon sa mga pinost ko na boring but solid. Pinakita naman niya dito kung bakit. Saktong-sakto yung extension ng ano niya, no, kontrata. Franz Wagner, solid performance din, plus 31 plus minus kasi 23 points, 4 and 2. Hindi as big as like yung performance ni Paulo Banquero. Pero similar to Paulo Banquero, good field goal percentage. Yun ang importante. Yun talaga yung problema ni Franz Wagner. 3 out of 6 3 points. That's good. Kasi usually ang average percentage ng tres sa NBA is give or take 32-35 eh na percentage. So that's fine, 50%. Hindi mahirap i-maintain 'yan, pero yun nga again, sana okay yung magiging value niya moving forward. The rest, feeling ko so-so. So notable na si Jonathan Isaac, medyo na-injury na naman ng konti. Hold siguro sa mga may IL plus, 'di ba? Malay naman natin. Pero not looking good for Jonathan Isaac kasi yun na nga yung problema niya, hindi pa siya fully healthy tapos ganito agad yung nangyari. So,
Ayun, siguro big props kay Gary Harris, 18-3, 1 and 2. Pagkatapos 10 and 6 naman kay Aaron Black. Just because hindi nakapaglaro na madaming minutes si Jalen Suggs. I think magbabago yon. And then KCP, andyan yung mga stats, defensive stats, pero I don't think sobrang reliable niya as like, a 15 to 20 point scorer before. Tapos madaming tres, no? There will be games na ganun. Dito 0 out of 5 siya. There will be games na gagawa siya. Pero hold muna. Hold muna kay KCP. Pero ako, medyo not looking good just to the point na sobrang baba ng upside niya. Yung floor niya, okay. Kaso syempre kapag maganda masyado yung lineup mo, tapos ang last or ang pinaka bottom player mo si KCP. Ewan ko, parang it's either i-trade ko na lang yon or baka i-stream ko na lang. Kasi yun nga, walang upside eh. So, kung mag-stick kay KCP, kahit na nagbibigay naman ng decent lines or nakakatulong na lines, mamimiss out mo yung ibang mga posibleng puputok pa na player. So, yun yung concern ko dun sa mga mag-stick kay KCP. So, I'm expecting na in the future baka may mga mag-drop na sa kanya. Okay, next natin. Ako, nakakailan pa lang tayo. Lalagpas tayo ng 1 oras nito. Sige, bilisan natin yung face. Ito, feeling ko mabilis lang naman to. Milwaukee versus Philadelphia. So, isa doon sa mga notes natin dito is, sabi ko, Punch si Bobby Portis, is gonna feast. Kasi in-expect ko talaga na based dun sa rotation nila, tataas yung usage niya. Tapos magic bullet natin dito si Torian Prince. And I guess na-hit naman natin yun kahit papano. Bobby Portis scored asan ba si Bobby Portis dito? 16 points, 3 rebounds, 3 assists, 2 steals, 1 block. So all around. Yung nga lang may 4 turnovers. Pero nagkatambakan na rin naman din dito. But early in the game, kita-kita mo yung activity ni Bobby Portis. May instance pa nga doon. Mauubos na yung oras imbis na ibigay kay Giannis yung bola or kay Dame. Si Bobby Portis yung nagbabakaw eh. So it just shows na talagang usage getter itong si Bobby Portis. Straightforward, wala na akong kailangang i-point out kay Giannis saka kay Dame. Siguro yung kay Dame lang, wala eh. Nag-slide siya masyado. Feeling ko masyadong low yung tao kay Dame this season. Umaabot pa minsan siya kay Jokic at kay Wemby. Sobrang sakit nun. Pinapalakas natin yung mga top picks doon sa mga picks natin. Pero yeah, ganun talaga sa fantasy. Pero solid 30 points, 6 out of 7 free throws, tapos 6 out of 12 na tres. Brook Lopez, no, grabe. 10 points, 8 rebounds, 6 assists, saka 6 blocks. Um, ang dami kong instance na pinagpipilian ko lagi, dadraft ko ba agad si Walker Kessler na pag-usapan natin mamaya o si Brook Lopez. So hati ako. Most of my head-to-head, minsan mas pinipili ko si Walker Kessler. Doon sa iilang roto ko, pinili ko. Actually, isa lang naman dalawa lang yung roto ko. So, yung isang main roto ko doon sa industry pickup, mas pinili ko si Brook Lopez. Pero halos 2 hours ata ako nag-isip noon kasi meron kaming 8 hours per pick eh. So, inuubos ko talaga. Inupuan ko yon. Um, Gets ko yung upside ni Walker Kessler eh. Kaso dahil first time ko din to dun sa industry pickup and then naisip ko sayang naman yung Shea ko. Doon na lang tayo sa Sure. Sa Sure na lang tayo kumuha. And parang kinompute ko eh yung chance na si Brook Lopez matanda na talaga tapos mawala na yung laro versus yung chance na si Walker Kessler biglang ibangko na naman or matrade to pangit na position. Naglalabanan. Kaso nung ina-analyze ko yung sureness naman niya, wala kasing piyesa yung Bucks eh. So, iniisip ko may role talaga si Brook Lopez, hindi nila afford eh. Si Walker Kessler kasi there's a chance na iupo ko na lang si Walker Kessler, si Filipowski yung bigyan ko ng chance or mag-experiment ako. Bigla akong pag-center si John Collins. Ano ba yun? So, may mga ganong cases. But sobrang close nun. Feeling ko arguable siya. I think hindi naman ibig sabihin ng tama na Brook Lopez yung pinili ko. Feeling ko lang mas higher yung floor ni Walker Kessler. And upside wise naman, wala, no match siya kayo. Higher yung floor bigger yung floor ni Brook Lopez, pero upside naman durog siya kay Walker Kessler. So, kanya-kanya na lang.
Ang gusto lang kay Walker, kay Brook Lopez, marami pa siyang nagagawa. Nakakatira siya ng tres. Tapos dito, tinan mo, 6 assists. Hindi naman kataasan yung points niya, pero 6 assists siya. Pagkatapos good free throws, then naka 6 attempts siya ng tres. Hindi lang nahulog eh. So, yun ang gusto ko. Medyo all around pa din. Philadelphia 76ers, Drummond, usual double-double. Yung tawag dito, yung pinost ko dito is yung dynamics ni Kelly Oubre saka ni Caleb Martin. So, halos lahat parang sure na kay Tsunami Papi. I mean, I really like Tsunami Papi. Tabs ko yan eh. Hindi lang dahil doon sa solid na streaming value niya. Gusto ko din talaga para sa akin isa sa best nickname yan eh, Tsunami Papi. Not bias siguro kasi Papi Roy yung napili kong nickname ko. But yun, feeling ko it can go either ways. Hindi to luck para kay Kelly Oubre. Ang lamang lang ni Kelly Oubre kay Kelly Martin is yung fantasy friendly kasi si Kelly Oubre. Mas fantasy friendly siya. Feeling ko si Caleb Martin, okay naman. Hindi ko naman sinasabing hindi fantasy friendly si Caleb Martin. There's still a path na okay kay Caleb Martin. Feeling ko lang pag yung 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 per 36 minutes ng dalawa, mas solid yung kay Kelly Oubre. Saka lalo sa head to head, may tendency si Kelly Oubre na bumombe. What else? Tyrese Maxey, as usual, hindi siya pumutok ng todo, pero decent naman to para sa game na natalo pa sila. Pero ko wala na. Deeper Leagues. Shout out para kay Gordon. Kay Gorshon Yabusele. Solid to Watch out. Yummy stats. 3 assists, 3 steals, 4 rebounds, 10 points. Tapos 25 minutes. He's getting a lot of defensive stats in just fewer minutes. So, every time na wala si Embiid, kung deep leaguers ako o kaya mag-stream ako, iisipin ko to si Yabusele. Next game, Cleveland versus Toronto. Maikli lang to kasi natambakan agad ng Toronto Raptors. Very solid game para sa Cleveland Cavaliers. Lalo na, kanina pinag-usapan natin si Cade Cunningham. Props din kay Evan Mobley. No? Dalawa sa mga all-star and breakout candidates for this season. Grabe yung Evan Mobley, 25 points, 9 rebounds, 3 assists, 2 steals, and 3 blocks. But, ayoko naman bigyan ng sobrang-sobrang laging props si Mobley. Baka isipin nyo, lagi-lagi na to. Sana, shoutout sa Bini. Sana lagi-lagi nga na ganito yung stats ni Evan Mobley. Pero, that's the goal. Pero feeling ko, it, you're talking about Toronto as well, 'di ba? As an opponent. So, medyo hold ko yung horses ko. Hope is still there. Kumpiyansa pa rin naman ako, pero mahirap na masaktan. Darius Garland, foul trouble, 22 minutes lang. Ang sakit, 7-1 and 6 lang nagawa niya. No? Tapos pangat pa yung field goals. Isa lang yung tres. Buy low, siguro kung kaya niya i-buy low. Pero, wala eh. May mga games na ganito. All yung kalaban nila, kayang-kaya nila yung kalaban. So, foul trouble ka na rin lang, tapos hindi masyado maganda yung performance. So, pinagpahinga na siguro. Donovan Mitchell, solid stat line. Grabe, 21 points, 2 rebounds, 3 assists, 3 steals, may 1 block pa. Pero yun nga lang, 5 of 7 na sa free throw. Usually, 100% siya or higher dito. Tapos dalawang tres lang. But then again, sabi ko nga, lopsided yung game na to. Other than that, wala. Caris LeVert, sorry, 9 points off the bench. Are we sure na siya talaga yung kukuha ng max truth na minutes? Kasi, ewan ko, feeling ko kasi marami bang iba ding option. Andiyan si Niang, andyan si Sam Merrill, si Tyson nandun dyan. So far, nasa taas ng card ko si Caris LeVert. Maybe this is just an outlier just because of kalaban nila yung Toronto. Sa Toronto, ano ba yung tinake note natin sa Toronto dyan, no? Yung Kenny Atkinson effect, solve na. Nakita natin na maganda. Though it's against Toronto, pero mukhang okay naman. Toronto, quickly Scotty show, sablay eh. Na-injured si Emmanuel quickly. I don't think it's severe, pero monitor natin 'yan. Maganda sana yung start niya, kaso yun nga, just 14 minutes na injury agad siya. Scotty Barnes naman, pangat yung umpisa. So ito yung concern ko kay Scotty Barnes eh. Meron lang akong isang Scotty Barnes this season. Ah, ba't ko nga ba siya pinik? Ewan ko, kasi yun nga isa to sa mga last na draft ko. Pag wala pa akong Scotty Barnes. So meron akong motivation na gusto ko mag-try ng mga hindi ko pa nakukuha. Actually, ang goal ko doon, Chet Holmgren eh.
saka Scotty Barnes. Kaso, mm, nakuha yung Chet. Last pick ako dito eh. Nakuha yung Chet. So, nakuha din yung mga Carl Anthony Towns. Well, ayoko na rin ko this Carl Anthony Towns. So, naumay na ako eh. Minsan may umay factor ako. So, gusto kong kumuha ng mga players na wala pa ako. And, yun. Pinili ko doon si... nalimutan ko na kung sinong minatch ko kay Scotty Barnes. Donovan ata. Basta, or KD. Basta, yun, going back. That's the reason why isa lang yung Scotty Barnes ko. Medyo hesitant ako eh. Iniisip ko upside is there. Fluke yung blocks eh. Hindi ko alam kung ma-maintain yung blocks. Tingnan nyo dito, walang blocks. Sunod, yes, nasa kanya yung reign sa Toronto Raptors. Pero ano din kasi yung direction ng Toronto Raptors. 'Di ba? Every time na may episode ako, no, Toronto Raptors, yun yung nababanggit ko lagi. Na unsure talaga ako doon sa Toronto Raptors. So, lagi siyang nadiding or nababump down doon sa list ko. Unless I'm trying to experiment. Ako kasi regardless kung anong league yan or minsan kung magkano. Na mali, huwag niyong gagayahin. Kasi sobrang dami nilig so nalilimutan ko na kung ano yung mga details. So dapat syempre pag mas mataas yung entry fee, mas seryoso. Kaso minsan nalilimutan ko. So ang nangyayari, kapag nagkakaroon ako ng chance to experiment, ako kasi yung ano ko eh, compulsive ako eh. So wag niyo akong gayahin. Parang, ay, wala pa akong Sabonis. So, try ko nga mag-build kay Sabonis. Nang wala sa plano yun, ha. So, it doesn't go usually well. Siguro, andun na rin yung umay factor ko sa dami ng mga liga. But then again, I'm not saying or not discouraging you about Scotty Barnes. Pero, this is something that I expect or you should also expect. Kasi nga, Toronto is not a winning team. Quickly, well, hindi si Emmanuel quickly. Quickly lang, Grady Dick is gonna get a lot of run this season. Not good in terms of fantasy friendliness of his game, pero the opportunity is there. Ang magic bunot natin dito si Ochai Agbaji, 25 minutes solid, marami ding stats. Kaso, yun, ang baba nung attempt eh, isa lang ang field goal, no? So, tira ka naman, Ochai Agbaji. May potential siya, may potential siya. So, ang conspiracy theory ko nga dito, yung tatay niya, best BFF ni Masai Ujiri. So, baka bigyan ng chance eh. But then again, yun, there's a reason kaya palipat-lipat siya ng team. So, ang gumawa tuloy si Bobby Boucher, 18 points, no? Tapos maraming stat. I'm not expecting this from Chris Boucher lagi-lagi. Shoutout naman sa Bini. Pero, the moment na hindi na maglaro si Jakob Poeltl, then, doon ako aasa kay Chris Boucher. I just think na andyan pa si Jakob Poeltl, andyan pa si Kelly Olynyk. So, this is an outlier na game. Aside from that, wala na. Sino pa bang dapat natin pag-usapan dito? Actually, wala na. Shoutout kay Garrett Temple, pang ilang season na niya na to. Okay, big news and unfortunate news. Para sa New Orleans Pelicans, Chicago versus New Orleans, panalo ang New Orleans 123-111. Kaso injured si DeJounte Murray. So si DeJounte Murray nagkaroon daw confirmed na ano ba, broken na hand itong si DeJounte Murray. Yung same injury ni Hartenstein dito, around 4 to 5 weeks. So, yeah, ganun siguro yung expect natin kay DeJounte. Habang wala si DeJounte, I think, well, tricky yan kasi dito sa laban na to, wala si Zion Williamson eh. So, kung mawawala si DeJounte, malamang si CJ Maki mag-uuno, point forward si Brandon Ingram or si Zion, di ba? Andyan si Herb Jones. And then either of Daniel Tyus or Ives Misi. So, yun yung nakikita ko. Wala pa si TM3. So, most likely ang kukuha naman ng role niya ay si Jordan Hawkins. So, yun yung mga rotation na nakikita ko dyan. So, Herb Jones, wala masyadong ginawa pero andun yung dalawang steals. Doon yun naman siya, yun naman yung reason kaya niya siya din-draft, di ba? Pero 30 minutes is encouraging. Kahit na parang may ininda ata to kanina eh. Uh, Siya lang talaga yung point of defense nila, no? Sayang yung DeJounte Murray, minonitor natin yung pagiging point guard niya dito. Almost triple-double agad, no? He was up to really for a big season sana. Kaso yun nga, na-injury. Si J-Mac, wala si TM3, sabi ko, tataas yung stress niya. Tapos nawala pa si DeJounte. So, para sa akin, siya yung pinaka solid na beneficiary. Bakit? Kasi out of these three, siya sa kasi Brandon Ingram, mababa yung value eh. So, nung ADP pala, nung ADP ng draft. So, feeling ko solid yan. Kasi yung Zion Williamson,
mataas na siya nakukuha eh. Minsan nga nare-reach pa si Zion eh. So, yung potential niya kahit na may upside pa siya, na ano na agad, na nababawasan na agad kasi masyado siyang maaga napipili. So, lumalabas ang pinaka nag-benefit talaga, lalo na nadagdagan pa ng injury, wala si TM3 sa si DeJounte, is si Jay McCollum sa si Brandon Ingram. Lalong-lalo si Brandon Ingram. I think he's a sell high candidate. Isang trade lang, bababa agad yung value niya. Well, depende kung saan matetradean. Pero dun sa mga options na matetradean, mukhang hindi siya yung primary role. Eh. So, ayun. Shout out kay Ves Misi. I think he's an upside pick. Mauulit pa kaya to? Sana maulit. Pero I think there's a potential there. Pag bigger and mas mabagal yung laro, it's going to be Daniel Tyus. Okay naman yung performance si Daniel Tyus dito. May 2 steals, 3 blocks, 8 points, 2 rebounds. Naalala nyo ng first draft kung napanood nyo kami dalawa ni Josh Lloyd. Naglabanan kami ng teorya eh. Kasi sa kanya, si Matkovic. Tapos ako, piniko si Tyus. So, 1-0, Josh Lloyd. So, balik ko si Jordan Hawkins. He's going to assume yung TM3 role. Pero the moment na bumalik na si TM3, then mawawalan ulit ng value. He's a deeper league ad. Okay, next natin. Ay, ano ba yan? Hindi pala natin napag-usapan yung Chicago Bulls. Okay, sa Chicago Bulls naman, ano pa masasabi natin? Unahin ko na si Patrick Williams. So yung troll natin, nasabi ko, ay, pipili ako ng mga players na hindi gusto ng mga tao pag mas makapag-post ng something interesting. So nag-post ako na breakout season ni Patrick Williams. So ayun, na-break na naman yung inis natin dito kay Patrick Williams. Pero, if you can hold, kung kaya pa, I'll still hold. Andun pa rin talaga yung opportunity. Kaso, grabe. Wala naman, dalawa lang yung falls niya, pero in 24 minutes, wala siya masyadong nagawa, di ba? Ewan ko ba? Minsan nakatunga nga lang siya dun eh. Ang kagandahan lang kasi dyan, kahit na mababa, hindi niya nakuha yung full minutes niya. Si Buzeles kasi hindi din nakakuha ng minutes. So lumalabas ang nakakabawas pa ng minutes sa kanya si Phillips. Saka si maybe may mga instances na si Jalen Smith saka si Dosunmo. So karambola dito, magiging malinis lang yung value ng Chicago Bulls kapag may mga na-trade na or may naupo na. Kung makikipag-trade pa sila. Pero yan, andito pa rin si Vooch, double-double, 21 and 11. Andito pa rin si Zach LaVine. Ang notes natin dito, back to top 50 Zach LaVine. No? Shout out sa mga madaming Zach LaVine dyan. 27 points, 5 rebounds, 10 out of 7 field goals, pagkatapos 5 out of the 8 at least. Masakit lang yung 7 10 overs, pero ayun, solid the value si Zach LaVine. Josh Giddey, ang laki ni Josh Giddey kanina pag pinapanood ko, minamama yung mga opposing guards pero dito 14.5 rebounds and 3 assists. So as expected, medyo under 16 pa rin yung average ni Tropa. Giddey. Um, what else? Ayun, nabanggit ko si Buzelis 4 minutes can be dropped. Umaasa pa rin ako kay Jalen Smith. Lonzo Ball can be dropped. Dusun mo, deep leagues, baka hindi ko basta-basta i-drop. Aasa pa rin ako. Okay. So feeling ko naman yun na yung mga ano, na take note natin dito. Move na tayo. Houston versus sino makalaban ng Houston dito? Hornets. The last four na lang. Whew! Dami kasing games. Grabe. So, umpisahan natin kay Alfred Sengun. Mukhang sulit naman. So, yun ang tinake note natin. Sulit ba yung mga nag-reach kay Alfred Sengun? Feeling ko kasi OA yung ibang reach eh. Parang 12 team or 14 teams pagkatapos ng magsasabonis sila. Tapos magsasenggun agad, 'di ba? Ang dami pang ibang option. Parang nagiging early second rounder. Ah, maraming ibang option kasi you're choosing Alfred Sengun dun sa potential niya. So para sa akin dun ako hindi agree. Pag sinabi mo sa akin, oh, tingnan mo, gumawa naman. Totoo naman, gagawa at gagawa yan. Last few seasons, kitang-kita nyo kung gaano ka-high kay Alfred Sengun. Kaya na-off ako kay Sengun this season. Kasi nire-reach na siya masyado. So you're getting, well, you're getting that value pa rin naman. Parang sure. Kaso, sayang yung chance to get additional value. But then again, kanya-kanya naman tayo ng trip. Pero 25 points, 18 rebounds. Double-double na ata siya halos nung first quarter pa lang eh. Tapos 5 assists, medyo mababa. Pero 4 steals, 1 block. Ito pinaka gusto ko sa kanya. 2 out of 3 na tres. Pag 3 out of 4 na free throw. Very efficient. So, solid Alfred Sengun. Imba. Um,
Jalen Green, kabayan, only scoring 28 points, tapos 5 out of 15 na tres. Pero late round scorers, mahirap kunin. Ayun, ang solusyon, kabayan Jalen Green. Sabaw moments para kay Jabari Smith. 33 minutes is nice, pero field goal is low. Pagkatapos, mababa din yung field goal percentage. Mababa din yung rebound. So, hopefully, this is just an outlier. Pero, sana makabounce back si Jabari Smith dito. Of course, i-hold ko pa rin siya. Is he a buy low? Siguro. Kasi as long as he's getting 33 minutes, goods ako dyan. Fred VanVleet, similar thing. Ang problema naman kay Fred VanVleet, maalat lang talaga. 4 out of 18, no? Sobrang sakit. Punt free throws. Punt field goal talaga ito si VanVleet. Pero the steals is there. And then yung assist. But, yun nga. Hassle talaga yung 3-point. At shooting niya. 4 out of 4 naman siya sa free throw. So, that's good. I've been vocal about Houston, Utah, and GSW na ang hirap niyang i-rank, ang hirap kumuha ng mga players, and I still believe on that thought process. Kasi as you can see here, Amen Thompson, aligaga, no? Grabe. Pag andyan si Amen Thompson, parang si Dyson Daniels and Lixie eh. Pero 21 minutes, 13 points, 4 rebounds, and 1 block. And then minsan nare-reach pa siya. So I just think maybe next year, or maybe down the road. Pero doon sa umpisa, lalo na kung gustong manalo ng Houston Rockets, at dito nga natalo pa sila sa Charlotte Hornets, no? I just think na unless may injury, hindi basta-basta magkakaroon ng sobrang clear cut. Iba kasi yung opportunity na upside eh. Andun yun. That's lahat naman tayo nag-agree dyan. Ang problema kasi sa akin is yung actual minutes and actual opportunity. Yes, kaya niyang mag-play ng a lot of roles. That's an advantage. But it's arguable that Tari Eason can also do that. Reed Shepard covers the guard position. And then Jack Landale covers the front court position. And then Cam Whitmore covers the scoring option. So, karambola talaga. Sobrang lalim ng Houston. Kaya medyo alanganin na kung kumuha ng mga Houston Rockets. Last pick. Kasi parang iniisip ko, poor man's Amen Thompson, Tari Eason na lang, last pick. Kaso, mukhang dadrop ko na rin siya. Um, Shoutout kay Lamelo Ball kasi tinusmol niya si Jack Landale habang lamang ang kalaban, no? Naghahabol ang Charlotte pero tinusmol niya ng saddle eh. Wala lang, natuwa lang ako doon. Napangiti ako nung Chucks naman tumusmol pa si Tropa. Pero first rounder, Lamelo Ball, 34 points, 8 rebounds, 11 assists, 1 steal, 1 block. So, imba Lamelo Ball. Nick Richards, habang wala si Mark Williams, decent naman yung performance niya. Hopefully to get more rebounds kaso he was facing Alperen Sengun so that impacted his rebounds. Cody Martin, Miles Bridges, itong masakit kay Miles Bridges, 32 minutes lang siya. Last season, he was averaging around 34 to 35 minutes. So, I don't know. Dun sa preseason na interview sa kanya, sabi niya pagbibigyan daw niya yung mga youngsters this year eh. So, maybe he's really trying to be a leader para sa young Charlotte Hornets na to. I'm still expecting a better game for Miles Bridges moving forward. 10 minutes lang si Brandon Miller, isa doon sa mga tinake note natin na Miller time na ba? Dahil tira siya ng tira ng test ang preseason. So, hopefully, feeling ko hindi naman long-term yung injury niya, pero yun, buy low kay Brandon Miller. 10 minutes lang agad, no, to 6 points lang. Other than that, ang pinakagusto ko lang dito si Treyman. Kasi handcuff siya ni Lamelo Ball. Mukhang magwawalwal siya kapag biglang na-injured si Lamelo Ball. Tapos dito, tolerable na siya eh. As in, rosterable na siya. 24.6 rebounds. Pagkatapos, meron siyang 4 na snipes. At ang gustong-gusto ko sa kanya, para siyang si Allen Iverson kung pumorma, no? Na loose na damit and all. So, solid, Treyman. Okay, Utah Jazz versus the Memphis Grizzlies. Feeling ko medyo mabilis lang din to. Kanina, similar dun sa thought ko dun sa Houston Rockets, medyo kagulo pa yung rotation. So, I'm expecting couple of names na posibleng ma-drop just because it's not meeting the expectation. So, for example, Taylor Hendricks. Okay na tong performance na to eh. 28 minutes, 12 points, 5 rebounds, may dalawang steals, may isang block, pagkatapos may tatlong tres. That's solid. That's solid for me. Pero iba-iba tayo ng taste. So what if merong GM na nag-reach masyado kay Taylor Hendricks tapos nakita niya yung ibang mga players sa FA na, uy, gumagawa, di ba?
may hype. So may tendency na ay baka i-drop niya. So guys, abang-abangan natin yung mga ganun. Bad game for Keontae George, 3 out of 18, no? Sakit naman ng field goal na yan. 1 out of 6 sa tres, pagkatapos 5 out of 9 din sa free throw. So usually panghata ko sa free throws yan. Hinatak tayo pababa, no? Assist is still there, so that's good. Isa lang ang turnover, pero this was a bad game for the Utah Jazz. Though dumikit sila sa Memphis Grizzlies, 126-124. Colin Sexton, yung usual na good field goal percentage niya andyan, free throws andyan din, though 6 out of 8. Pero, yun, plus factor na may one steal, one block siya na hindi ko in-expect lagi kay Colin Sexton. Laurie Markkanen, buhat, no? Usually nagsa-slide to si Laurie Markkanen, 35 points, 9 rebounds, 2 assists, solid performance for Laurie Markkanen. Sana lang mas madami siyang games this year for the Utah Jazz. 13 out of 14 free throws. Nice, nice. At 4 out of 7 na tres. Other than that, siguro ang pwede nating i-highlight dito is si John Collins. I think he's a very, very solid buy low with the assumption na bababa mo talaga siya makukuha. Kasi ang upside lang ni John Collins, hopefully matrade na siya. So kapag na-trade siya, sana mas maganda yung mapuntahan niya. Other than that, mababa din talaga yung upside ni John Collins. Jordan Clarkson, kabayan, dalawang kabayan, solid scorer, 17 points, 5 rebounds, 7 assists, and 1 block. Okay. Ay, ano ba yan? Yung pang pinaka-poster boy natin na nakalimutan ko, Walker Kessler. Kanina nabanggit ko na yung ibang mga thoughts ko kay Walker Kessler. Double-double, 16 out of 16 and 14. Pagkatapos meron siyang 5 big blocks, no? May attempt din to sa tres last season. Ngayon, hindi na siya tumitira. So, something to monitor. Okay. Ang pinakamagandang home court sa season na to, LA Clippers. Shout out pala sa LA Clippers for really playing very well na went head to head with the Phoenix Suns. So lumalabas yung assumption ko na magi-improve talaga yung Phoenix Suns is questionable pa. Pero it could also be mean that LA Clippers is still a solid team. And ayaw din nilang masira yung mga picks nila kasi may mga picks na naka-utang to sa OKC Thunder eh. So, yun, solid. Overtime, 116 Phoenix Suns, 113 LA Clippers. Doon muna tayo sa Phoenix Suns, Kevin Durant. Masakit lang yung 7 turnovers pero for a for a usual na first rounder, masakit yung 7 out of 9 na free throws. Hindi naman usually ganyan si Durant. Mababa na yung 3-point attempt niya. Pero still decent. Again, masakit. Medyo inefficient siya dito sa game na to. Tyus Jones, 8 assists. Yun ang inaabangan natin kay Tyus Jones. This confirms yung dynamics ng utilization ni Tyus Jones under their new coach. Nurkic just 22 minutes kasi mayroon siyang 4 fouls pero inabangan natin dito kung titira siya ng tres, nag 1 out of 4 siya. So that's nice. Medyo na-confirm natin. Devin Booker, medyo hindi okay na game dito. 15 points lang, babawi yan sa susunod. Bradley Beal, this is a good sign. 24 points with couple of single digit stats. Pagkatapos may 4 out of 6 na tres. Inabangan ko si Ryan Dunn, 8 minutes lang siya. So, baka hindi pa ngayon. Baka kasi gulatin tayo na biglang, uy, heavy minutes si Ryan Dunn. Ano pa ba? Actually, yun lang. Si Grayson Allen, no, sumabi na, pero okay naman yung single digits niya. Tapos 20 minutes. Pagbigyan pa natin sa mga susunod. LA Clippers. So ano bang inabangan natin kay LA Clippers? Yun, Kobe and Shaq ng LA. James Harden, 29, 12, and 8. Grabe, solid. 7 out of 9 na free throws. No? But ganito yung mga tumatanda na ng mga first rounders dati. Medyo sumasablay sa free throw. 7 out of 9 din siya. Dalawa lang din nahulog niya sa tres. Pero solid performance para kay James Harden. Masakit lang yung 8 turnovers. Yung kanyang kapartner na si Ivy Kasuvac, 21 points, di ba? 21 points, 9 rebounds, 3 assists. Walang blocks. Fouled out din dito si Zubac. So, I'm really expecting big things from Zubac. Feeling ko, dahil walang usage getter sa LA Clippers, tataas talaga yung scoring ni Zubac this season. What else? Pero inabangan natin yung akala kasi nila clear cut si KPJ. Inaabangan nila si KPJ over James Harden. Ako kasi
nakita ko na gusto din nila si Chris Dunn eh. So kaya nilagay natin doon sa pre-game notes natin KPJ versus Chris Dunn versus Terrence Mann. At dito kitang-kita naman natin. Terrence Mann 27 points. Siya ninanalo sa minutes. Pero 20 minutes si Chris Dunn hindi nalalayo at Kevin Porter 12 minutes. So that was the sequence and walang kapakipakinabang sa kanila. Though Chris Dunn sa deep leagues gives you steals. So I guess that's something to look forward to. Um, yung isa sa mga magic bunot natin dito, Derek Jones Jr., 12 points, 4 rebounds, 1 assist, 2 steals. Streamer lang siya, pero alam mo yun, decent na. Kumbaga okay yung floor niya eh. Alam na natin makukuha natin sa kanya. May defensive stats, may tres. So yun. Norman Powell, yung scoring na in-expect natin, dyan naman 17 points. Pagkatapos, 6 out of 6 to free throws. Yun lang, 1 out of 7 siya sa tres. Kaya siguro, hindi talaga nakabomba ba itong si Norman Powell. So, aside from that, feeling ko, yun lang naman. Wala na naman tayong yung mapag-uusapan dito. Last one na. Inabot din tayo ng halos isang oras, no? Sorry. Akala ko kaya ng 30 minutes. Pero siguro pag mga big games lang naman to. Golden State versus the Portland Blazers. Ganun din, tambakol. So, hindi na masyado mahirap basahin yung sa Golden State kasi nagtatambakan na. Stephen Curry, almost a triple-double. Solid yon in just 25 minutes. Dahil doon, nabigyan din ng big bonus itong si TJD. Pagkatapos, Andrew Wiggins, good news na nakaka 20 points na siya. Jonathan Kuminga, is he for real? Yun yung notes natin. I don't think this is a good game para ma-assess yun. So hold pa rin. Kalmado lang tayo kay Jonathan Kuminga. This is how good the rotation players of the Golden State is. 14 minutes kay Kevon Looney. Ang daming stats. Gary Payton, same thing. Um, Kyle Anderson, same thing. Bud Hield, same thing. Moses Moody, same thing. DeAntino Melton, same thing. Pud, same thing. 'Di ba? So kaya nga sinabi ko talaga kanina, Golden State, Utah, saka Houston Rockets. May mga confusing role and minutes rotation na nakakaapekto dun sa mga fantasy player na pwede mo makuha. Like for example dito, si Pods, itlog. O baka mamaya madrap pa sa iba yan. So, isa to sa mga upside picks. Bumaba ako kay Pads, no? Tingnan nyo, hindi ko siya sinama dun sa mga bata ko. Hindi ko din siya sinama dun sa mga sa mga breakout and upside picks ko. Yun nga eh, kasi nung na-realize ko yung rotation, nung inupuan na natin yung depth charts, kahit na maganda yung news na mag-a-attempt daw siya ng tres na madami, wala eh. Again, stat-wise saka fantasy-wise, pwedeng leaning towards optimism yung ano mo, yung assessment mo. Pero pag gin-round ka ng reality na what if gustong manalo ng Golden State, then alam mo na Puds will definitely has that upside, has that playmaking, ang daming stats na kaya bigay ni Puds eh. Kaso kung gustong manalo ng Golden State Warriors, there's gonna be match-ups, there's gonna be opportunities for someone like the Anthony Melton kasi defensive player siya. Someone like Buddy Hield kasi shooter siya. Someone, ganun din kay Moses Moody. Someone like Kyle Anderson kasi he's a big man that can actually play like a Draymond Green. So, again, there's a lot of things to consider here and this was a blowout game against Portland. So, pass muna tayo na bigyan ng lalim tong mga stats na to. Pero for now, um, kumbaga debrief nung draft ng GSW, masikip talaga yung rotation minutes. Portland double-double para kay DeAndre Ayton in 30 minutes. So dahil 30 minutes si DeAndre Ayton, kilingan 12 minutes lang. At least may isang block, 'di ba? So kayong bahala kung magki-cling on kayo kay Klingan. Pero um, soon enough, I'm pretty sure mabibigyan siya ng chance. Pero that's the biggest question. How soon? Um, Denny of Dia, solid, 15 points, 7 rebounds to us. Ang daming stats. Sabi ko nga, Denny of Dia, the best player in Portland, di ba? And Fernie Simons, hindi mo siya, kaya niya mag-Curry-esque, ano eh, parang ano to eh, cheap version ni Curry. Kaso yun nga eh, he's playing in a weaker team. So, in a different system. Kaya hindi niya ma-maintain yung upside niya. Pero, I mean, decent pa rin naman. Pandandulo na rin ako kasi unfair ni Simons eh. Jeremy Grant doing Jeremy Grant things. Decent stat line for now. So, yun lang naman yun. Masakit doon eh, for now eh. Pagdating ng March, di ko na alam. Um, Wala na.
well, ayun, Scoot Henderson pala, poster boy natin. 22 points, 4 rebounds, and 4 assists. Pero ito yung biggest news dyan. Off the bench. Dahil lang in-start nila si Tomani Camara. So, para sa akin, this is good for both. I think Scoot Henderson playing off the bench is going to good for his direction just because mababawasan ng pressure. At kapag na-trade na siguro itong sina Jeremy Grant, ewan ko kung ano pang gagawin ng Portland Blazers, then baka magbalik ulit sa starter si Scott. Or mamaya baka may ma-injured na on the wood. Pero so far, this is good for Scott. Kasi dalawa lang ang turnover. Decent-ish field goal. 8 out of 9 free throws, 22 points. Pagkatapos meron, wala nga lang nahulog na tres. Pero ano to, last pick? Second to the last or third to the last? Solid na yan. Solid na yan para kay Scott. And then lastly, Tomani Camara. Nilagay natin si Tomani Camara as our Magic Bunot, 'di ba? So for Tomani Camara, tama 'di ba? Alam ko nilagay ko to sa Magic Bunot. So si Tomani Camara kasi nahahawakan ko to last year and so far based dun sa mga nababasa ko at nabasa ko na and based dun sa research ko like nung tawag dito way back nung mga few months ago. Nakalagay siya sa akin sa tawag dito possible na upside players low key kasi walang defensive player dito sa Portland. So kapag na-trade itong si Jeremy Grant, hopefully, sana talaga. Silang dalawa ni Denny Avdia talaga yung magtutulungan. And it really showed. Kita nyo dito sa game na to, meron siyang 2 steals na wala siyang blocks. Pero he's almost doing everything. He shoots threes, he rebounds, he passes. So I think Tomani Camara is a very good add for just because of this game. I just want to confirm in the future kapag naglaro na si Shadon Sharp. Uh, kasi kung papalaroin mo si Shadon Sharp, you're losing defense. Di ba? So how do you really trust na walang defense? Eh, yun nga yung naging main problem ng team na to last year. So, kung hindi mo din paparoin si Kilingan, so you're leaning towards DeAndre Ayton. So, it's going to be the trio of Kamara, Abdia, and Grant. And most minsan si Grant hindi din talaga dumedepensa na halos yan eh. Talagang scorer na siya eh. So that's only leaning to Manny Camara and Abdias as their defenders. And it just shows kung ano yung value ni Tomani Camara. So yeah. So this is those few instances na you're looking at actual need of the team in reality. And then banking on na, ay baka sakali, 'di ba? So yun. Kaya nga siya magic bunot eh. Parang uh, there's a good chance it fails, pero there's also some chance that it actually hits. Okay, so yun lang naman ang haba, no? Maraming salamat. Feeling ko mga 7 p.m. ko na tuloy ito mapopo. So hopefully panoodin nyo pa rin. Alam ko na marami na kayo nabasa at napanood in the hours na bago ko to i-upload. Kaso kasi mga paps, panggabi yung work natin eh. So hindi ko talaga masisingit yan. Alam ka namang hindi na ako matulog, no? Eh, nagigising ako usually hapon. So pagka gising ko, may gagawin pa ako and then saka natin uupuan, bibigyan natin ng an hour or two for fantasy. Pero hopefully you appreciate it. Hopefully meron akong mga perspective na hindi nabanggit ng ibang mga fina-follow nyo. And I'm gonna try to continue to do this moving forward consistently. So naka 2 out of 82 games na tayo. So ayan, exciting. Ayan, maraming salamat mga paps. Sa mga hindi pa nagpa-follow, follow lang kayo and subscribe dun sa ating Fantasy Basketball page sa Facebook and then YouTube channel and then Twitter. And then hopefully mas madami pang tawag dito. Mas madami pa tayong malabas na content for this year. Ay, maraming salamat mga paps. Ingat kayo sa bagyo. Always choose peace. Bye.